Nasa bansa na ang siyam na state leaders para sa ASEAN Summit. Sa gitna ng kanilang pagdating, na-delay naman ang ilang flight sa NAIA. Apektado rin ang traffic sa paligid ng airport. Live mula sa NAIA, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, nandito na nga sa bansa ang lahat ng state leader na dadalo sa ASEAN Summit bukas. Pero sa kanilang pagdating sa maghapon ay na-delay ang ilang flight. Magkakasunod na dumating ngayong hapon ang mga heads of state ng ASEAN. Pasado alas 2 ng hapon, lumapag ang eroplanong sinakyan ni Indonesian President Joko Widodo. Nasa bansa na rin si Nobel Peace Prize winner at Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi. Siya ang dadalo sa ASEAN Summit para kay Myanmar President Tin Cao. Halos kasabay nilang dumating sina Cambodian Prime Minister Hun Sen, Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc at Thailand Prime Minister General Prayut Chan-o-cha. Bago mag-alas 5 naman ng hapon, lumapag sa NAIA si Laos Prime Minister Thongloun Sisulit at Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Hinati-hatiin ng MIA sa tatlong terminal ang arrival ng ASEAN leaders para hindi masyadong maapektuhan ang commercial flights. Nauna nang nag-abiso na posible ang delay sa flight dahil prioridad ang pagland ng mga eroplano ng ASEAN leaders. Meron daw closure ang airport. Wala po yun, hindi po totoo yun. Meron na kung kaming papatupad na priority landing sa ating mga bisita, heads of states. Siguro separation 5 minutes between the next landing pag dumating po yung mga bisita ho natin. I encourage them to uplift extra holding fuel para just in case merong konting delay yung mga bisita natin. Pag sinabi sila na mag-hold muna sa taas, hindi ho sila magdidesisyon mag-divert sa ibang paliparan. Ilang biyahe ng eroplano patungo sa ilang probinsya ang naantala. Halos na puno kanina ng mga pasahero ang pre-departure area sa NAIA Terminal 2 dahil sa mga flight na mahigit 2 oras na delay. Because of the long weekend, kaya tingnan nyo, dami talaga nakapila. In fact, I have some other passengers who are still waiting there. Kaya lang umuwi na lang. Kasi wala talagang flight eh. Napahaba rin ang paghihintay ng mga OFW na paalis at pauwi ng Pilipinas. Pagbaba mo sa immigration, haba ng pila. Kumbaga, dapat pag may mga bata, sana pinapauna, di ba? Konting pasensya lang po at pag-unawa para ho sa atin lahat ito ang ginagawa ho nating summit ngayon at makakadulot ho ng magandang kinabukasan para sa lahat natin, sa atin po. Nag-abiso na ang Philippine Airlines na posibleng may mga flight pang maantala sa mga susunod na araw. Ang Cebu Pacific naman nag-anunsyo na simula ngayong araw hanggang sa Linggo, libre ang rebooking ng mga biyaheng patungo at palabas ng Maynila. Ire-reschedule ang flight sa loob ng 30 araw. Bukod sa mga delayed na flight sa Terminal 2, problema rin ang matinding traffic sa paligid ng NAIA. Sumabay pa ito sa dagsa ng mga bakasyonistang gustong samantalahin ang long weekend. Kaya may mga pasaherong nasa airport na 8 oras bago ang kanilang flight. Pas po sa traffic po. Marami na pong pulis sa labas po eh. Jessica, matapos nga ma-delay yung ilang flights kanina ay tuloy-tuloy na yung pag-alis ng mga ito. Bukas naman ay magsasama-sama na sa ASEAN Summit ang mga state leader. Jessica. So Salima, kompleto na lahat ang heads of state para sa ASEAN Summit. Wala na tayong hinihintay na iba pa. Jessica, that is correct. Everybody is here. So tuloy na bukas yung kanilang mga pagpupulong kasama syempre si Pangulong Duterte. Jessica. In the meantime, may binigay bang pakonsuelo ang mga airline dun sa mga naperwisyo na husto ng mga pasahero? Jessica, in fairness naman to the airlines kanina ay may nakita tayo na mga nagbibigay na ng pagkain doon sa kanilang mga pasahero habang naghihintay. Kasi syempre from 2 o'clock to around 5 or 6 kanina, tuloy-tuloy yung pagdating kasi ng mga ASEAN state leaders. Kaya noong time na yon ay hirap lumipad yung mga eroplano. Kaya naman marami-rami yung naghihintay pero yun nga, mabuti naman at binigyan sila ng pagkain at tubig ng mga airline. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.